Hi everyone! Good afternoon! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, siya nga ba ang magiging tinik? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay talaga naman excited na sa darating na labanan ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Lahat naman tayo ay talagang gusto na natin magsimula ang kanilang bakbakan dito sa competition nila, di ba? Kasi naman, Diyos ko, paano ka ba naman hindi may-excite sa lahat naman talaga ng mga naglalabasang kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines ay masasabi natin patindi ng patindi ang competition nila, di ba? So talagang may excite ka ng todo-todo. Isa na nga dito sa mga tinitignan natin na malakas talaga na kandidata ako para sa akin ha, nalalakasan ako sa kanya. Siya talaga yung masasabi ko, siya ang malakas na kandidata. Ito ay wala ng iba kundi ang pambato ng Quezon Province na si Atisa Manalo. Yes, kung titignan mo talaga, si Atisa talaga ang masasabi mo na ko pwedeng manalo dito sa competition na to. Hindi pa man nagsisimula pero yun talaga yung nararamdaman mo eh. So yun, aminin man natin o hindi. Sabihin man natin ang bias naman. Hindi eh, kasi yun talaga eh. Siya talaga yung isa sa mga maituturing mo talagang pinakamalakas na kandidata. Pero syempre, maraming kandidata na nagdadatingan. So, katulad na lang halimbawa ni Mr. Gig. Nung dumating si Mr. Gig, masasabi mo na, my God, ito yung makakatapat niya eh. Ito talaga yung, sila talaga yung pwedeng mag-last to standing eh. So, ganun yung iisipin mo. Kasi malakas din si Taguig kung tutuusin. Syempre, well-experienced din katulad niya. Pero syempre, iba kasi ang determinasyon na meron itong si Atisa Manalo. Kaya yung paniniwala ko na, ay naku, mukhang kaya talaga to ni Atisa Manalo masungkit ang corona. So, nandoon talaga. Pero kasi syempre, pwede din siyang malusutan talaga ni Miss Taguig. Kasi iba din ang level talaga ng Taguig na yun, di ba? Kilala naman natin to si Christy Magcari. Talagang pag umeksena to, ay eksena talaga. Saka yung beauty na meron siya talagang pwede talagang kabugin niya rin si Atisa Manalo. Aminin natin yun yung sa kabilang banda. Pero, swertihan talaga kung sino makakatalo talaga kay Atisa Manalo. Isa din sa mga talagang dumidikit talaga na isa din sa mga nakikita din natin na matindi rin makakalaban niya si Alexi Brooks ng Iloilo. Hindi pa man nagsisimula ang competition, pagkapanalo ni Alexi sa Iloilo ay talaga namang masasabi mo na, oh my God, he's a very strong talaga dito sa competition. Kasi nakita natin yung performance niya sa Miss Iloilo at masasabi mo na impressive talaga ang isang Alexi Brooks sa competition ngayon dito sa Miss Universe. Kasi napabilib niya tayo doon sa ipinakita niyang performance sa Iloilo eh. So masasabi ko na ang Iloilo ay may isa talagang kandidata ngayong taon na to na masasabi mo na oy, malakas ang Iloilo at kaya din nilang manalo talaga ng corona. So ito yung iisipin mo din na talagang magiging katapat ni Atisa Manalo dito sa competition na to. Pero syempre malakas pa rin yung paniniwala natin na talagang kaya pa rin ni Atisa Manalo makuha ang corona ngayong taon na to kahit makatapat niya si Alexi, si Christy Magcari, pero kasi dumating din si Chris Stephanie Hanson, di ba? So yon, isa din to sa pwede mo din masabi na pwede silang mag last two standing dalawa ni Atisa. So talagang bawat kandidata na pumapasok ngayon dito, masasabi mo na malakas at pwede mo talagang sabihin na, nako Atisa, ito talaga yung makakalaban mo. And then, anytime talaga pwede masungkit ang corona na kung sino man yung makakatapat ni Atisa Manalo. So, ayun yung aabangan natin. Pero kasi, nung nakaraan, may pinakilalang mga kandidata ang Aces and Queens, di ba? Andiyan dyan din si Victoria Velasquez Vincent. Diyos ko, ginulat din tayo neto na bigla din talagang dumating dito sa competition na Miss Universe Philippines. Andiyan dyan din syempre si Kainta. Pero kasi iba kasi yung
pinakita ng kandidata ng North California na si Kyla Carter. Kasi parang feeling ko, yung charisma na meron siya, kakaiba. Talagang masasabi mo na, o sino hang hindi na-amaze sa inyo kay Kyla Carter, di ba? So talagang masasabi mo na, kung Atisa, mag-ingat ka dito kasi pwedeng eto talaga din yung matindi mong katapat dito sa competition na to. Si Kyla Carter ay galing sa California, North California, and then isa siya sa mga Netflix star, and then isa din siya sa mga creator na content creator. So, yung kumpiyansa niya talaga sa sarili niya, pag tinignan mo talaga siya, sobrang panalo. Masasabi mo na, oh my God, matinik tong kalaban. Plus, nandoon yung beauty niya talaga, oh my God, panalo din. Kumbaga, fresh overload talaga na alam mo, para siyang kamukha ni sino ba to? Yung anak ni Lotlot. So, yon. So, ganun yung nakikita ko sa kanya. And then, plus, meron siyang charisma na, alam mo yon, mapapahanga ka sa kanya ng todo-todo. Pero kasi ang tanong ko, sapat ba talaga yung may charisma ka? So, syempre, titignan natin yung performance niya kung paano kakabog. Parang feeling ko, magaling siyang mag-emote, magaling siyang maglakad, magaling siyang umeksena because confident siya sa sarili niya. So, ayun yung panlaban talaga ni Kyla dito sa competition na to. At nakikita ko na isa siya talaga sa mga magiging sagabal kay Atisa Manalo para sa pangarap ni Atisa Manalo na masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. Parang feeling ko, kung maganda si Atisa Manalo, syempre, nakita naman natin na mukhang Virgin Mary yun. And then, plus, yung dedikasyon talaga ni Atisa. So, parang feeling ko, magkakatalo lang talaga sila dito doon sa kung sino yung may determinasyon talaga sa sarili to get the crowd. And then, kung sino yung may dedicated, parang feeling ko doon sila magkakatalo. Kung titingnan mo kasi si Atisa kasi yung sincerity, makikita mo talaga sa kanya na ginagawa niya to for the one more fight for the Philippines. And then, may puso yung trabaho niya. Kaya, masasabi mo, bibilib ka rin talaga kay Atisa Manalo kasi, ayun nga, kung paano siyang gumalaw, kung paano siya magtrabaho dito sa ginagawa niyan laban. At nakikita naman na natin yun na talagang pinaguhusayan nila ng gusto ng team niya. And then, I think parang kay Kyla naman, magiging madali lang naman ang mga bagay-bagay na to. Kumbaga parang swerte, di ba? May swerte yung hawak itong si Kyla. Kasi bukod nga doon sa charm na meron siya, parang feeling ko madali siyang magustuhan ng tao. So, yung meron kasi siyang kakaiba na charisma na pang-akit talaga na mauhok ka sa kanya. Yung parang pag tinignan mo siya, parang gugustuhin mo kagad siya. Doon nga sa post ko doon sa page ko, sa Brusa Sam, ang dami kagad nagkagusto sa kanya. And then minessage ako ng mga tao na parang, oy Mama Sam, gusto ko to si North California. Imagine mo, yun lang yung ginawa niya. Nag-emote lang siya, tapos lumabas lang siya doon sa, nagpakilala lang siya sa Aces and Queens at Chumika. So, gusto na kagad siya ng tao. So, hindi rin imposible na magustuhan siya ng judges, di ba? So, kung tayo nga na-amaze sa kanya. So, ngayon, willing ba tayo na ibigay talaga ang corona dito sa isang baguhan kay Kyla? Kaya ba natin sumugal talaga para sa isang baguhan, para sa laban sa Miss Universe? Or mananatili pa rin tayo doon kay Atisa dahil well experienced na siya at alam niya kung ano ang gagawin niya sa competition. So yun yung aabangan natin sa laban nila dito sa Miss Universe. Ako kasi para sa akin, kung sa kanilang dalawa, parehas naman silang maganda. Pero parang mas gusto ko na siguro kung sakasakali man na hindi niya makusungkit ang corona, si Kyla ng North California, siguro much better na palalimin pa yung experience niya pagdating sa pageant. Kasi syempre, tulad nga na sinabi ko, hindi lang naman to ganda, hindi lang naman kailangan magpapakyut ka dyan, winner na, di ba? So, yon. So, kailangan din syempre, trabahuhin niya talaga ng todo-todo. Kasi parang ano ba yung ipapackage talaga natin dun sa Miss Universe? Malaki ang iniwan na marka ni Michelle D sa competition ng Miss Universe. And then, of course, kailangan ma-hit natin yung standard ng level na yon. Feeling ko naman, kaya naman lumaban talaga ni Kyla
sa Miss Universe because of her beauty, her vibes. Maganda din kasi yung vibes niya eh. Saka maganda talaga yung aura niya. At magaan siyang kausap, magaan siyang pakinggan. So parang doon, meron siyang magnet. Pero kasi parang yung experience niya, gaano ba kalalim para makita doon sa Miss Universe. So yung ganda kasi parang subjective yan eh. So automatic talaga na dapat maganda. So makikita naman na maraming kandidata na lalahok. So syempre Latinas kasi ang magiging kabugan. So kailangan talaga yung kandidata na ilalaban natin for the next year is as a next Miss Universe ay talagang kailangan may alam din talaga kung paano niya lalaruin yung sarili niya sa pageant. And then I think parang si Atisa Manalo kasi because of well-experienced na siya, so parang siya yung nakikita ko pa din na parang I think better pa rin for Atisa Manalo kasi parang hindi naman na natin kailangan pahinugin, di ba? Kumbaga parang hinug na sapat yung mga ipapakita. But dito sa labanan nila sa Miss Universe, I think possible pa rin talaga masungkit ng iba ang corona ng Miss Universe Philippines laban kay Atisa Manalo. Kasi katulad nga na sinabi ko, si Kyle ang isa sa mga magiging tinik niya dito sa competition. At parang nakikita ko talaga yung charisma na meron siya kapag ito ay inayusan at umarangkada na, ayun na, doon na talaga magkakaalaman. Plus kasi magaling din kumuda itong si North Carolina. So dapat lang mag-ingat dito ni Atisa Manalo para sa kanyang laban sa Miss Universe Philippines. 'Di ba? So 'yon, kailangan niya talaga bantayan din tong si Kyle Cutter kasi parang feeling ko malaking impact talaga ang magiging laban ni Kyla Potter dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then, ayun ang dapat pag-ingatan ni Atisa Manalo, yung mga galawan nito. But parehas lang naman din silang cute. Meron din naman beauty talagang ino-offer si Atisa Manalo. Kaya lang siya nakaka-amaze kasi talaga yung bagong mukha na may beauty na ganito. Kamukha niya si yung anak ni Lotlot. Sino ba to? Nakalimutan ko yung pangalan. Yung gumagawa ng teleserye sa ABS-CBN ngayon. So, yun. So, talagang hawig talaga siya pag titignan ko. Si Janine Gutierrez, di ba? So, yun. So, hawig na hawig siya ni Janine Gutierrez. So, yun. So, malalaman natin to sa mga darating pa nilang competition kapag nagsama-sama na sila kung lulutang pa nga rin ba talaga yung mga beauty ng mga to. Pero sabi ko nga dito pa lang sa Aces and Queens, yung pinakilala na nila yung mga queen nila, lutang na kagad ang beauty ng Kyle, di ba? So, di Kyla Cutter sa lahat ng mga kasabayan niya. So, parang feeling ko, ayun yung panlaban na meron siya sa competition ng Miss Universe, yung kanyang charisma na tinatawag. Gusto pa naman nila Shamsi, yung tipong pag tinignan ka, mararamdaman ka agad yung beauty mo. So, yan. So, mag-ingat lang si Atisa Manalo dito dahil ito ang parang feeling kong matinding makakatapat niya. Do you agree, guys? So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ninyo, aariba nga ba ng bonggong-bongga itong si Kyla Cutter sa competition ng Miss Universe Philippines? At ito nga ba ang malaking tinik kay Atisa Manalo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.